Ang lindol nitong Martes, isa na marahil sa pinakamalakas na lindol na naranasan sa Cebu. Magnitude 6.9. Kalma, kalma. Kalma lang, kalma. Sa dashcam videong ito, kita kung paano parang inugoy-ugoy ng lindol ang kahabaan ng First Mactan Mandaue Bridge. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Lord Jesus. Relax, 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 relax. Samantala, ang mga kandidata ng isang international pageant napatakbo kahit mga naka-high heels nang yumanig ang stage. Habang ang mga pasyente ng Cebu City Medical Center kinailangang dali-daling i-evacuate. Pero ang pinakaapektado sa sakunang ito, ang mga lugar sa Northern Cebu, kung saan naitala ang epicenter o sentro ng lindol. Sa bayan ng Bantayan Island, ang itaas na bahagi ng St. Peter and Paul Parish Church bumagsak. Ang fasad o harapang bahagi naman ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa bayan ng Daan Bantayan gumuho. Wala pa na magsuod, sir. Wala pa na may kuhan. Ang sports complex naman sa bayan ng San Remigio nag-collapse sa kalagitnaan pa man din ng isang paliga. Zero visibility na talaga, ma'am. Wala ka na makita. Nahagip ko yung cellphone ng kasama ko, so yun ginamit ko na para makalabas. Tumayo yung balahibo ko, ma'am, nung nakita ko yung pader mismo na siguro mga 5 inches na lang sa paa ko, ma'am. Sobrang lapit talaga, ma'am. Tapos habang yumayanig, ma'am, nagdadasal ako, ma'am, na sana wala lang may mangyari na mas worse pa sa iniisip ko, ma'am, yung may mga casualty, ma'am, ba? Or 5 ang namatay sa insidente. Kabilang ang isang empleyado ng Bureau of Fire Protection at 3 miyembro ng Philippine Coast Guard na kasama sa palaro. Hindi agad-agad na check-in sa amin, ma'am. Hindi namin matanggap yung pangyayari. Pero ang pinakanapuruhan na itinuturing ding ground zero ng lindol, dito, maraming mga bahay at gusali ang nasira. Mga kababayan natin doon, dito ho sa highway makikita nyo. ngiting-ngiti pa ang magkaibigang Jay Ford at Dave sa litratong ito. Nakuha sa isang bagong bukas na mall sa Cebu City nito lang Martes ng gabi. Wala may ka-expect na duha ang paliton. Ang hindi nila alam, ilang sandali lang. Next time na pod, next time na pod. Ito na ang mga susunod na mangyayari. guys. Lord, please, Lord. Abi. Lord, may nag-save lang ka na, Lord. Ang kisame ng mall bumigay dahil sa napakalakas na lindol. Lord, stop. Lord, please. Oh my God, Lord. Lord. Jesus' name, save ta. Lord, oh my God, Lord. Sarap namin. Bumagsak talaga. Buo Buo yung Sesame talaga. Kung wala talaga yung tables sa ibabaw namin, wala. Pati kami, bagsak. Guys,
Feeling namin, naguguho na talaga yung tinataguan po namin ba. Para na kasi kaming nahihila din sa lupa eh. Kala ko talaga kukunin ako ni Lord. Sina Jay Ford agad na nagkuble sa ilalim ng mesa. Lord, please send some help, Lord. Wait, please guide us. Ayaw mo gawas. Hanggang sa Palitilwan mo, palitilwan. May sumisigaw na po ng guard, doon na po kami lumabas. Lord, please, Lord. Oh my God. Ginaid po kami na Nagmistulang karagatan ang bahaging ito ng UN Avenue sa barangay Umapad sa Mandaue City kahapon ng madaling araw dahil sa hagupit ng Bagyong Tino. Pagburos ng baha. Ang baha humalik na sa bubong ng ilang bahay. At ang mga sasakyan naglubugan sa tubig. Kaya ang pamilya ni Jonald napatungtong na lamang sa payloader para mailigtas. Nagkakapit sa bahay namin. Tapos saglit lang, mga 10 minutes. Mataas na. Saan po kayo napunta? Doon, sa loader. May loader. Heavy equipment, ibig sabihin yung payloader, inakyat niyo yun. Oo, yun doon kami. 3 pamilya kami. Matapos ang kasagsagan ng bagyo, bumalandra na sa daan ang mga lumubog sa bahang mga sasakyan, kasama ang ilang container van. So may namimigay ng ayuda doon, kaya yung mga kababayan natin, doon ho pupunta. Pero bago ko kayo dalhin doon, tignan nyo humana yung mga sasakyan na narito po sa tabing kalsada. Narito po ako ngayon sa kahabaan ng UN Avenue. Ito ho ang main thoroughfare. Papasok sa city proper. Mula po doon sa Marcelo Fernand Bridge. Andun po yung ating mga kapuso na tumatanggap ngayon ng ayuda. Ayuda po. So ito po ay ayuda galing ho sa mga nagmamalasakit nating mga kababayan. Ano kailangan ngayon, brother? Solar. Tubig. Papakita ko po sa inyo, mga kapuso, kung ano sinapit ng mga sasakyang ng iwang nakaparada at nung tumaas ang tubig, ganito ho ang sinapit. Pistulang winasiwas ho at nagkabasag-basag na itong windshield. Hindi nyo makikita. Hindi lang ho yan nag-iisa. Ang hagupit ng Bagyong Tino, kitang-kita rin sa ng tubig na aabot mula 10 hanggang 12 talampakan. On the ground po, mga kapuso, ang inyong lingkod. Nasa loob po kami ng isang subdivision dito sa Cebu City na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng baha. Pakikita ko sa inyo yung itsura. Hindi na ako makapasok dahil makapal na ho yung putik. Pero kung yung nakita, yung sinumin ko kanina ng video, naroon ho yung mga sasakyan na nagkapatong-patong ho dahil sa pag-angat ng tubig. Narito na ho yung mga otoridad ng Cebu City Fire Station, nakikipagtulungan ho para sa kahit paano unti-unting maibigay ho yung pangangailangan natin mga kababayan. Ang unang palapag ng mga bahay, mabilis na nilamon ng baha. Kaya ang mga apektado gaya ng pamilya ni Alvin sa bubong na ng ikalawang palapag nagpasaklolo. Early that night, medyo okay lang talaga yung takbo, tapos may ulan, tapos may hangin. Tapos bigla na lang mga maybe 15 minutes before 3 o'clock, bigla kasi yung mga fence doon na bagsakan na lahat. Kaya ang buhos ng tubig sobrang lakas, kaya wala na kami magawa. Umakyat na lang kami sa taas. Sa ngayon ay nasa evacuation center na ang ilang residente at may mga nakituloy sa kanilang mga kaanak. Mga kapuso, ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Villa del Rio Subdivision. Isa po ito sa mga residential area na lubos na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan at biglaang pagtaas ng tubig. Ang bawat lansangan, ganyan ho ang madadatnan. Mga nakasalansang mga sasakyan, mga bahay na lubog sa putik. Ilan sa mga kababayan ang aking nakausap kanina, yung mismong mga nakatira dito po sa subdivision na ito. Ang kanilang hiling, kung maaari, generator set na mula sana sa lokal na pamahalaan para makapagsimula na po silang makapaglinis. Dahil hanggang sa mga oras na ito, mga kapuso, kung inyong makikita ang sitwasyon,
Napakarumi pa rin sa lugar at ang ating mga kababayan hirap na hirap pa rin sa kanilang sitwasyon. Kung inyong makikita mga kapuso sa aking likuran ngayon, bumalandrang sumalansan. Ito hong hindi pangkaraniwang mga sasakyang pag-aari ng mga residente dito po sa subdivision kung saan kami naroroon. Wala pong kuryente sa area na ito ngayon, tanging ilaw lamang ng kamera at ng setup ang nagbibigay ng liwanag dito po sa aming